siya dahil umuwi siya ng Pangasinan. At maraming nangyari sa buhay niya. Kailan ka pa umuwi ng Pangasinan? 2020. So, almost 5 years, no? At pero naman kami nakamonitor sa kanya doon. Kay Pastor Carol, asawa ni Pastor June Balikin. Dahil niyo po, June Balikin, no? Kahit sa Pangasinan po siya, kami ay nakamonitor, kinakamusta mo namin siya doon. At ngayon niya po, may panibagong pagkilos ang Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Siya ay supervisor. No? Kaya talakad-lakad ay supervisor. Binumonitor yung gawa ng sa kanya. Kaya ibang magpala ang ating kong Panginoon. Amen po ba? Sa kabiti po, para naman sa inyo pagpalain sa Diyos. Kaya benediction na naman sa kanyang promise na G. Amen? Kami rin po lang nasa na yung magpapapala sa Cavite. Sa Cavite kami nagkaroon sa liting bahay at lupa. Sa Cavite kami nagkaroon ng dalawang sasakyan. At sa Cavite nagkaroon ng promotion and favor ng Lord. Bless talaga ang mga taga-Cavite. Amen? Bawal po tayo. Kami ay adopted na Caviteño, pero privilege po na maging Cavite. Ang alam ko ng araw sa Cote, at sa Cote at di Cavite na yun. Yung pala sa Cote pala yun, meron Pag-Imus, meron Las Marinas. Yun ang alam ko ng araw no ako ay nag-online, pero hindi pala. Ang lawak ng Cavite. 23 cities and municipalities. No? At meron tayong 8 districts. At ngayon ang Carmona, isa na rin yung distrito. No? Pang-9 district po natin. At mas masarap, sabi ko kabalan po, ang mga taga-Cavite, mapagmahal. Magaganda po ako. Dahil na po ninyo, no? At mga giver po sila, no? At syempre, masarap ang luto. Palampakan nila ng Panginoon. Kaya, medyo dunudoble na siya. Yan ay sign off. Nagkakaintegrate mo pa tayo, Ate NC, no? So, kailangan natin. Kasi yung iba parang style yan style. Maganda tingnan, pang genius. Sabi mo nga, nakakatagdag ko, may points na po yung makasalanan. Pero hindi po, talagang may pero ng, anong tawag naman, pero ng grado para mabasa ko ng malinaw at kung binusok ko siya kung malinaw para sa cellphone pag nakasalamin. Talagang blessing ng Lord, no? Binibigyan ang katalinawan. Sige po, sabi ng Bible, ito yung na-share ko sa ilang pagkakataon po at sumibahagi niyo po sa bawat isa po. We will declare God's victory sa buhay po natin. Kasi po, alam natin na ang buhay po natin, our Christian life is full of battle. Do you believe that? Naniniwala ko kayo na ang buhay Kristiyano ay hindi siya. Sa tulong po ng Diyos, we can overcome. Kaya sabi ng St. Paul, basta natin ang malakas, 1, 2, 3. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. This time po, pwede pa with faith, 1, 2, 3. But Thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang victory po ay madalas kinikamit siya bilang part of speech, bilang noun. Ang kanyang pong meaning ay success in defeating an opponent or enemy. Yung tagumpay mo laban sa away, yun ay victory. Kapag meron kang opponent, enemy, and you won, yan po ay victory. Sabi mo ng Jeremiah. No, ito yung bigkas sabi sa English seminar na, Jeremiah Webster Dictionary. So, achievement or mastery or success in struggle. So, pag may mga problema, may mga hardship, pag natagumpay tayo, yun ay victory or endeavor against odds or difficulties. Ang kanyang po synonym ay palm, triumph, win. Kaya po pala, pag natatas tayo ng kamay, di ba? Tagumpay, yung ating pong palm. Ang kanyang antonym ay beating, of course, defeat, pagkatalo, drowning, lifting, loss, pagkawala. Ito, madalas narinig natin, overthrow, rout, trimming, or whipping. Kilala po natin ating minamahal mo na kapatid sa nananampalataya. Kasi yun po ito. Pag pinag-uusapan po ang championship, pag pinag-uusapan po ang victory, ilang God's people na nag-declare ng katagumpayan. Sabi ko ni former Senator Manny Pacquiao ay isang boxer, actor, musician, and politician. Noong July 2019, si Pacquiao became the oldest welterweight world champion in the history of boxing after defeating si Kate Thurman.
Pacquiao is the only boxer in the history of boxing to win 12 major titles in 8 different divisions. Galing, no? 12 major titles in 8 different divisions. He also the first boxer in the history to win the linear championship in 5 different weight divisions. Grabe, no? Narinig ko sa YouTube po, yung testimony ko ni former Senator Brother Manny Pacquiao. Nasa YouTube po yun, no? Dati siyang punong-puno ng bisyo, anak, babae, sugal, sigarilyo, sabong sa Jensen po, may kapatiran po tayo na malapit sa kanilang barangay. At kilala po yung napakalaki ng what do you call this, para auditorium na punong-puno po ng mga alagang pansabong. Diba libo ang presyo ng mga libo, no? Sila po kinaranasan niya na magsabong, taas kamay. Pero ba? Ayun, so po yan. Mahal talaga yung panahon po yan. So si Senator Manny Pacquiao, nung na-born again siya, isunod po niya lahat ng kanyang bisyo sa pag-ibig. Anak, babae, sugal, sigarilyo, ibig po sa sabong. Sabi ka, di ba, binibiro ko madalas yung kanyang auditorium na puno-puno ko ng manok, ilan liring manok yun, pinamigay lahat ng manok, no? Ginawang tinola, adobo, ginawang chicken curry, no? Sabihin talaga, sinumo niya yung kanyang bisyo at siya ay binago ng ating pong Panginoon Jesus. Amen po ba? Sabi ng Kalawang Korinto 5:17, sino mang tao na may pag-isa kay Kristo ay sa nabagong nilalang. Anyone who is in Christ is a new creation. Sabi ng Bible, all things are passed away, new things has come. Tignan niyo po, sabi niya nito, if you practice hard, you can win every battle. Tama ba? Kapag tayo ay nag-training, no? Matindi ang training ni Brother Manny Pacquiao. Walang training yan, months. Hindi lang buwan, hindi lang linggo, talagang ilang buwan naghahanda at sa pag-training yan, napaka-disiplinado po yan. Sabi niya, the most important thing in life as a leader is your, ano po sabi niya? Is your relationship with God. Tama ba ba? Ang pinakamahalagang bagay sa buhay po ng isang leader ay yung ating pong relasyon sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi ka po pwede maging leader kung wala ang pagsama ng Panginoon sa buhay natin. Si Manny Pacquiao po, ang kanyang total points ay 71. Of course, meron siyang panalo ng 62. May mga talo rin naman siya. Ang ganda ho ng ating nagkaralan si David po, no? Ilang battle ang nalabanan ni David? Ilang battle? 66 battles. At ang nakakatuwa, wala siyang talo kahit isa. Bakit po? Because David always inquired of the Lord. To always seek God. Sabi ng 2 Samuel chapter 5, siya po ay naging hari for almost 40 years. Naging hari, 4 na po. Si David po ito, ano? Pero sa 2 Samuel, no, siya ay nagpaglaban, pero sa bawat labanan po ni David, palagi niyang inuuna ang ating pong Diyos sa buhay. Amen po ba? Napakahalaga na ano man ang ating gagawin. Palagi mong ikinataas sa panalangin sa Diyos. Proverbs chapter 16, verse 3, commit to the Lord whatever you do, and all our plans will, ano sabi? Will succeed. Sabi niyo sa mga commit to the Lord. Commit to the Lord. Wala mo sa Diyos. Ang lahat ng gagawin mo. Sabi ng Bible, Proverbs 16, verse 3, and all our plans will succeed. Yan po si Senator, former Senator Brother Manny Pacquiao. Tinanong niyo po ito. Sino po ito? Yan. Sa player yan. Player na Pinebro San Miguel. Ay, hindi. Sa po siyang player, si Warner Stephen Curry. Tinanong po natin yan, no? As an American professional basketball player for the Golden State Warriors of the NBA. 6 times NBA All-Star, he has been named the NBA Most Valuable Player twice, dalawang beses, naging Most Valuable Player twice, and won 3 NBA championships with the Warriors. Many players and analysts have called him the greatest shooter in the history. Galing, ano? The greatest shooter in the history, yan. Tignan niyo po, hindi mahalaga yung kanyang accomplishment, ang mahalaga yung kanyang statement. Ano sabi niya rito? There's more to me than just this jersey I wear. Ano po yun? And that's Christ living in me. Sabi ni Stephen Curry, hindi mahalaga yung uniform na suot ko kapag ako ay naglalaro.
at naging champion for how many years at kinikilala sa buong mundo bilang magaling na player ng basketball. Hindi mahalaga yun. Hindi mahalaga yung uniform ko. Di ba? Pag yung mga artista, no, binibenta nila yung damit nila, di ba may mga tao na nakagulo, binibili, no? Damit ni Pugak, damit ni Palito, ay, hindi pa rin, damit ni Marian Rivera, pag sinisili yung damit nila, binibili ng mga tao pa rin, pili nila, sila yung artista. Si Stephen Curry, yung uniform niya, sabi niya, hindi mahalaga yung uniform ko, ang mahalaga kung sino yung nasa buhay ko. Sino po yun? Sino po? Ang ating pong Panginoon. Sabi niyo sa kanyang laban, I try to use every day as an opportunity to be a witness. Be a witness for Christ, and when I step on the floor, people should know who I represent. Sabi niya, pag-awa ko na doon sa court, alam na ng tao kung sino si Stephen Curry. Sa born-again Christian, kaya hindi siya pwedeng maligo, hindi pwedeng mambalda, hindi rin pwedeng mandaya. Diba? O born-again yan, malinis po siya magdaro. Amen po ba? Minsan, kahit mga pastor, pag larong basketball, may kilala ba kayo gano'n? May kilala ko gano'n mga pastor, basketball, nag-aaway Hindi mo jacket, hindi jacket, yung church na. Kasi kung jacket, hindi gaya, sige, hindi ko na. Kung jacket, basket, hindi ka mag-shoot. Body of Christ, no? Larong buko pa, no? Nagsisikuhan, mga pastor, nakakahiya. Minsan nalalagay yung bunga, di ba? Sa basketball, nalalagay yung bunga. Tama ba, mga naglalaro ng basketball? Kaya dapat naging tayo sa ating testimony. Sabi ni Stephen Curry, mahalaga siya ay witness for Christ. Kamusta po tayo sa ating pong komunidad? Sa ating tahanan, sa ating paaralan, pinapasukan, sa opisina, tayo ba ay witness for Christ? Ibinabahagi mo ba ang himala ng Diyos, kakabutihan ng Panginoon? Sabi niya, no? Be a witness for Christ. And I represent Christ and who I believe in. Yan po si Stephen Curry. Ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Kung una ko ang hanap, pinag-focus ng si Bishop Valverde Villanueva, siya po yung ating pupigilaning evangelist and president, founder of one of the largest Christ-centered, Bible-based, full gospel churches in the world, and this is the church worldwide. Na meron po tayo ngayon 70 countries all over the world. Siya po ay nahala ng unang-unang termino niya, ng 18th Congress, kasi 1920 naman yun pang third term ni Brother Eddie. Noong 18th Congress po, nahala siya bilang Deputy Speaker. At first time in the history na nung nag-pray siya kay Speaker of the House, kay Tano noong time na yun, hiniling si Brother Eddie na mag-pray. At hiniling niya ang mga congressman na lay your hands, please, kay Speaker of the House, Congressman noong time na yun, kay Tano. At lahat ng congressman po nag-pray. Kahit mga atheist, komunista, mga leftist, nag-pray. Amen po ba? Yan po si Brother Eddie Villanueva. From atheist to the evangelist, walang kinikilala ng Diyos. Kung sabi niya, maaresto ni Jesus, na born again, at ginamit ng Panginoon bilang founder ng Sister Church worldwide. Sabi ko ni Brother Eddie, we cannot declare God's victory. We cannot declare victory if we do not exalt Jesus. Hindi yung pwede i-deklara ang nakagumpayan kung hindi mo itinataas ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Tama ba? And we cannot exalt Jesus if we do not know Jesus. Kaya mahalaga yung sabihin po, relasyon sa Panginoon. Relasyon sa Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Marami pa ho. Marami pa mga kapatid. Men, sa panahon po natin ngayon, talagang very bold po sila. Nakakatuwa, no? Si Mayor Soto, Mayor Biko. Mayor Biko. 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 So, masarap yun na lalo pag ganayan ka. Biko. Mayor Biko Soto. Narinig yung mga statement niya. Diba, no? Ang ganda ng kanyang ginagawa. Walang pangalan yung mga project niya. No? Wala. Alam mo nila pag-project ng munisipyo, of course, sa kanila yun. Pero wala mga pangalan. Talagang sinasabi niya yung mga magagandang bagay na dapat gawin. Walang korupsyon. Maganda naman, kaya sabi ko, parang may kulang sa pinabanggit ni Mayor
Vico Soto. Sabi ko sana marami siyang kasamang mga pastor, counselor. Kaya lang sabi ko, naghahanap ako ng word na nabanggit ng Lord. Kaya ko lang kung napansin niyo, no? Kung may binigay siyang salamat sa Diyos, Panginoon. Pero maganda yung mga statement niya. Nabasa ko yung kanyang opening, no? Na ang politika ay walang para. For the person who refuses, ano po? To stop fighting. Laban lang. Amen po ba? Yung hindi humihinto sa mga pagsubok at nagpapatuloy sa buhay, meron silang katagumpayan. Isang quotation po, one time, may sabi, no? Quitters never win. ano? Quitters never Win. Quitters never quit. Quitters, yung mga quit. Quitters never win. And winners never Win. win. Kasi quitters Quitters never win. never win. And winners Winners never quit. never Ano quit. saan niya? Saan ka doon? Sabi niya pareho. Huwag kayong mag-quit, no? Ang mga quitters, ang mga sumusuko maaga, hindi sila nananalo. Bakit po? Sumuko na agad sila eh. Pero ang mga mananagumpay, kailanman ay hindi sumusuko. Amen po ba? Ating kong palamahan ng Panginoon. Praise God. Ulit po natin. Ilang bagay po, God promised us victory. Number one po, ang victory is a gift from the Lord. Sabihin po, regalo ng Diyos. Okay, regalo ng Diyos. Ang sabi sa Paul, 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory. Kanino po galing ang victory? Kaya sa bawat hamon ng buhay, sa bawat laban ng buhay, sa bawat problema na naranasan natin, tandaan mo na ikaw ay pinagtagumpay na ng ating kong Panginoon. Doon ka. Sabihin po, born of God. Born of Sino po God. ito? Sino po ito? Bawat tao po na tumanggap at kumilala sa ating Panginoon. Sino po yun? Sino po yun? Sabi niya, sino kaya yun? Ako ba yun? Ikaw ba yun? Tayo yung lahat yun. Amen po ba? For everyone born of God overcomes the world. Dapat tagumpayan sa libutan. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Kaya ang victory po is not a matter of education or progress or feeling. It is a matter of faith. Sa bawat laban ng buhay, ang victory po ay palagi mong inaangkin na pananampalataya. Amen po ba? Of course, minsan may mga pagkakataon tayo po nalalagpa, tayo po ay mabagsak pero hindi po tayo sumusuko. Amen po ba? Ating pong palamahan ng Panginoon. Praise God. Sabi po kay William Hasdick, kilala niyo po yan? William Hasdick? Sino po nakakilala ka? Basta kamay. Kilala niyo po? Hindi ko rin po kilala. No. Pero ano po yan, author po ng isang libro, isa pong magaling na leader and leaders ng Christian world. Sabi niya, if you think you can win, you can win. Pag iniisip mo na matatalo mo yan. Faith is a sign of victory. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith. Sabi po, we live by faith. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Kung iniisip mo na magagawa mo yan sa tulong ng Diyos, then God will give you the victory. Amen po ba? Pag sinabi mo kahit umuulan, Lord, aatin ako ng church. Gusto kong maranasan pag-pilis ko sa buhay ko. Kahit may problema, sabi ng awitin, kahit may problema, at Wala kang pera. di ba't laging Masaya. mas magkaway yung ating mga ngiti, pakipakilala mo ating mga ngiti, ayun, no? Ngiti pa nga walang pera. Hindi naman lahat. May pera naman. May pera naman sa ATM, may pera naman sa bangko. Pero sabi ng abilit, kahit may problema at wala kang pera, hindi na tayo babayaan ng Diyos, di ba? Di ba laging Saya. Ganyan nga ang buhay ng nanay. Jesus. Laging may ganap sa buhay. Ating kong balakaran ng Panginoon. Ano po, ang victory is promised by the blood of Christ. Ang katagumpayan ay ipinangako sa pamagitan po ng dugo ng ating pong Panginoon Jesus. Revelation 12:11, they overcame, or victory, no? They overcame him, the devil. Ang diablo po ay napagtagumpayan, natalo sa pamagitan po ng dugo ng kordero. Yung kordero dito ay ang ating pong
Panginoon Jesus. They overcome the devil by the blood of the Lamb, Revelation 12:11, and by the word of their testimonies. So yung victory po ay ibigay sa atin sa pamagitan po ng dugo ng ating pong Panginoon. Number 4, victory is store, in store for the upright. Ang katagumpayan po ay inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak na mga matutuwid na lumalakad sa kanyang kalooban. Live upright and faithful and watch God's favor bring you success. Ang katawan ng verse na yan, no? Proverbs chapter 2, verse 7 to 8. Live upright, mabuhay ka na may katuwiran at katapatan sa taas po. And watch God's favor bring you success. Sasama sa iyo ang pabor ng Diyos, kasama sa iyo ang katagumpayan ng Panginoon. Amen po ba? Pag nasa iyo ang pabor ng tao, nasa iyo ang pabor ng Diyos, hindi ka mahihirapan. Alala ko, matagalan pa na one time, pumunta ako ng NBI. Sino po yung nakapagpunta ng NBI dito? Kumuha ako ng NBI, hindi para sa akin, kundi para yan, pong coordinator. Kasi nalaman niya na kilala ko yung director ng NBI, kilala ako sa kilala ko. Pero tanong ko kilala sa Pastor Nilo. Hindi ko ako kilala. So, pumunta na ako. Sabi ko, madali na pumunta ako. Sige, bigyan mo ang authorization kung gusto na para sa'yo. Nakapila po ako. Talagang pumila ako. Siyempre, kailangan kong pumila. Nakapila eh. Tapos po, nakapila ako. Pero may kapatid tayo ng NBI. Nakapila ko kay Miranda Len. Kaya nakasan ko. So, punta ko ng NBI. Sabi na naman ako nito. Ang branch, ang extension office nila. Bukod sa Pareto. Hindi nakapila po ako. Ang haba akong pila eh. Maya-maya, may kumakaway yung sa kumakaway. Sabi niya, Pastor! Ang haba ko ng pila. Pastor! Sabi ko, sino ba yung Pastor Jets? Alam ko, Pastor ako. Basta kumakaway siya. Kaya sabi niya, ginagawa niyo sa una. Pinuturo. Sabi niya, kayo po. Ate Elma, sabi niya, tuloy yung pumili yan. Ginagano na, kaya haba ko ng pila. Sabi ko, baka naman makagalit yung mga kapila, sabihin na darating ko lang. Hindi ako makagalit. Dito ka, sabi no. Diyan ka sa tabi, aalis na, ako nang bahala. Ako naman naiiyak doon sa mga kapila. Pero sabi, hindi, huwag kang maiiyak, Pastor, pabor ng Diyos yan. Pabor ng Diyos, para ka ng Panginoon. Ayun mo ba? Hindi ka makakasan. Ako na yung gusto pumila, kaya sabi niya, huwag ka nang pumila. Ganyan ang mga ating ng Diyos, hindi pinapahirapan. Amen po ba? Amen. Sino po nakaranas nun? May mga nilakad sa agency, sa government offices, may kakilala ka din na, sabihin ako nang bahala dyan. Amen po ba? Pag sinamahan ka ng Diyos, God's favor is always with you, and you will have victory. Amen po ba? At itong palatang Panginoon. So yung palatang Panginoon, first time, nag-apply online pa, nag-apply online. At may trabaho ka agad. Wala pa ito kung may nag-develop na siya. Nung makita yung kanya na resume, over-qualified, 43 years old. Di ba? Alam ko sa EPSA, 25 hanggang ano lang eh. Hanggang 30. Yung abroad, 40 sa Canada, kaya Kuya Kenneth, 40. Pero 44. Pero alam ko 43. Bakit po? May pagod ng Diyos. Bakit pa naman ang Diyos? Victory sa love of God. Ang victory po ay gawa ko ng Diyos, hindi po yung gawa ng tao. Kahit gusto mong magtagumpay, pag wala pagsama ng Diyos sa iyo, bali wala ko yun. Paulit-ulit ka na gumagawa ng mga bagay, and yet you will fail. Didiguhin po tayo. Pero pag hiningi mo ang pagsama ng Diyos, ang victory at katagumpayan at naman pong hamon ng buhay, hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. No matter what you are facing, ano man pong kailangan mo, may problema ka sa pamilya, sakit, karamdaman, trabaho, kabuhayan, negosyo, financial problem, hindi ka makapag-abroad abroad, or whatever it is, na broken-hearted ka, iniwan ka ng iyong boyfriend, whatever it is, sabi dito, no matter what you are facing, ano man pong naranasan mo, remember, Deuteronomy 20 verse 4, at nga mo sa'yo na malakas, Deuteronomy 20 verse 4, 1, 2, 3, the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies. Why? He will give you victory. Ano sabi niya, no? Ang Diyos mismo ang sasama sa iyo para magtagumpay ka. Amen po ba? Hindi ba dapat isipin, no? Kasama ko ang Diyos.
Si David po, nilabanan si Goliath. Ano sabi ni David? You come to me with spears, sword, and javelin. Kompleto ang armor ni Goliath. Diba? Pinakamataas sa lahi ng Philistines. Takot ang mga armies ni Saul. Ibig sabihin sa ulpo, natatakot, nanginginig. And for 40 days, sinahamon sila ni Saul na ni Goliath. Ni Goliath. Walang lumalakad ni Goliath. Bakit po? Nanginginig ang mga Israelita. Takot sila. Until si David po ay pumunta roon sa battlefield. Sabi niya, I come to you in the name of the God of Israel. Amen po ba? Kapag tayo po ay sinasamahan ng Diyos, may katagumpayan. At ano ba pong laki ng Goliath na yan? Goliath ng problema, sakit, karamdaman, obstacle in life, ano man po laki ng Goliath na yan, mas malaki po ang ating pong Diyos na kaya pumatay ng Goliath. Amen. There is no victory without a battle. Nag-review ko kayo? Sana congratulations. Dahil may laban sa buhay ko, may katagumpayan ka. Di ba? Hindi mo pwede na hindi ka rin ang victory, wala ka lang ang battle. Kaya, magpasalamat ka kung meron pong battle malaki sa buhay mo. Amen po ba? Wala akong exempted. Kahit po pastor, kahit chairman, workers, leaders, si brother Eddie nga po eh. Amen? Namatay yung asawa, sumunod anak. Hindi ba battle yun? Madalas, kung nagkamatay, meron kami pre-pass madalas, sinasabi ni Bagay, gusto mo nang umuwi sa Panginoon eh. Gusto mo nang umuwi sa Lord kasi wala din na naman sa buhay. Pero alam ni Bagay, meron pa siyang misyon na pinapagawa ng Diyos. Amen po ba? At alam niya, niya ay bahagi ng battle sa buhay niya. Amen po ba? At alam niya, ang Diyos ay sumasa kanya, and He is on the way sa ating pong palaman ng Panginoon. Victory belongs to the most persevering. Sabi niya Napoleon Bonaparte. Kami niya na po yan. Napoleon Bonaparte. Sino po yan? Ang kapitbahay niyo. Kapitbahay niyo. Magaling mo yan na great man of God. Napoleon Bonaparte. As I close po, ano po ang determinants ng victory? Yung word mo ng victory. Sabi niya, ang victory begins with a vision. Sabi ko, vision. Vision. Dapat i-visualize mo yung sarili mo na ikaw ay mananagumpay. Si Aaron, darating yung time, sana siyang manager. O isa ng pastor. Sabi kagabo ni Pastor Jose, yung anak niya, sinasabi niya, baka pa lang, darating yung time, dapat kayo yung manager. Kayo yung may-ari ng company nyo. Kayo yung may-ari ng sarili nyo na, kayo yung employer, hindi kayo yung employee. At ang nangyari ko, di ba, anak niya, dentista. Tama ba? Amen? You see yourself as isang mananagumpay. Sabi niya, yung pangalawa, si TA mo ngayon. At yung bunso, alam ko parang IT o somewhere in computer. Sabi niya, gusto nga mag-artista eh, binigyan mo lang eh. No? Gusto mo mag-artista. No? You will see yourself na lahat ng type sa isa akong magaling na pag-story, businessman. O kaya, bank manager, gaya ni Brother Peter, isang bank manager. Diba? O isang magaling, isang lingkod ng Diyos. Paano mo, hindi kayo sa sarili mo. Amen po ba? Sa mahalaga ko yan, no? Vision. Proverbs 29, verse 18, when there is no vision, the people perish. Number 2, the next key to victory is instruction. Instruction. Mahalaga po, palagi tayo nakikinig ng mga turo sa atin, ng Diyos, ng mga leader natin, ng pastor, ng ating po mga magulang, instruction. Sabi ng Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and I will watch over you. Instruction, guidance, Lord. Letter C, conditioning. There is a success without proper conditioning, paghahanda. Sa paghahanda po, sabi ni St. Paul, forgetting those things which are in the past. Kakalimutan mo lahat ng mga hindi mo na nangyari sa iyo and looking forward, straining forward, what is ahead. Forget the former things, you have to dwell on the past. Kamusta po? Ang kondisyon natin po mga puso. Hindi mo pwede pray tayo ng pray ng blessing, pero marami kang samaan na po, marami kang branches, marami kang setback. No? Ang puso na pinagpapanan ng Lord ay pusong punong-puno ko ng pagmamahal. Alam niyo mga tabi mo ninyo, kung saan niya mahal na mahal kita.
Sa pangalan ng Panginoon. I love you with the love of the Lord. Tama ba? Pang-apat po, victory can be realized only when one has a target. Meron tayong target. Meron kang inaay na gusto mong makating. Number 5, victory can be secured only with the help of others. Ikatabi mo ka, kung saan kailangan kita. Para Sharon, o kailangan kita. Sharon ba yun? Hindi Sharon yun. Sino yun? Ariel Morena. Ariel Rivera. Kailangan natin ng bawat isa. Kailan ko ba? No one is an island. Is an island. Kailangan natin ng bawat isa. Number 6, each person must fulfill his or her responsibility. Iba ang trabaho ni Ate Ana bilang me. Iba ang trabaho ni Ate Elsie. Iba ang trabaho ni Ate G. Kanya-kanya tayo. Kung si Ate G at saka si Ate Sally ay head ng ating kitchen ministry, dahil no choice, sila na ang tagaluto, di ba? At si Ate Vilma ang ating expert magbubukas ng plato. At ang mga KKB, congratulations, no? Ang sino magbubukas ng plato ng mga KKB. At nirequest nila, kuya Arno, kasama na. Nirequest nila, baka pwede sila magbubukas every Sunday at G. Sabi ko, request granted. Sabi pa, yung pastor naman, binibiro. Binibiro, totoo ko ito. At huwag kayong lang, mag-assign tayo mga assignment natin ngayon. By the way po, mahalaga yung ating po training every Thursday na po. So, required po tayo kumatay doon. Kaya mamaya po, during break time, kami lang muna ang mag-break yung kumatay ng training ng nakakang Thursday. So, yung mga hindi kumatay, kayo naman ay ating seminar. Tama ko ba? Para ang ating Diyos ay God of order. May order po tayo. Anong order mo? Ay panala, itlog, kaya kasali. So, Philippians 3:13, I push on the word of God to win the fight. Number 7, the last important key to victory is, tayo po tayo lahat, tayo po tayo. Yan. So, victory begins with a vision, instruction, conditioning, target, others, responsibility, and you. Ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng patagumpayan. Kung hindi ka tatayo, kung hindi ka magpapatuloy, hindi mo maranasan ang patagumpayan at wala ang victory. Of course, dahil ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Strip ito. Victory is the child of preparation and determination. Ang victory pala ay anak pala siya, Kuya Peter, na paghahanda at determination. Tinuro namin sa Zacchaeus na nakaraan. By the way po, every Monday na ito natin po, JL San Antonio de Padua. Every Monday na yun, 4 o'clock ng hapon. Atin po kayo, kung kayo available at mga workers. Tinuro namin sa Zacchaeus. Kulang pa isa. Determination. Ano ba determination? Nagpapatuloy kahit maraming hanggang, kahit maraming obstacle, kahit maraming pipigil, nagpapatuloy kahit ni Nehemiah. Sabi ko don't be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Sino po nagsabi niya? Si Lord. Pangako niya sa Isaiah 41 verse 10. Habang tayo pinapagay, palayo po,